May nabasa ko akong balita kanina. Ikinagulat ko ito kasi hindi ko alam na meron palang ganitong ganap. Oo, may ganitong pasabog, mga babayan. Mga babayan, no, siguro isa sa mga napakalaking pagkakaiba ni PBBM at ni Rodrigo Duterte ay ang kanilang attitude sa pera. Isa ho yan sa kanilang malaking pagkakaiba, mga kababayan. Si PBBM po, in a nutshell, hindi corrupt. si Rodrigo Duterte, mga kababayan, mukhang maraming signs na corrupt. mukhang maraming senyales na corrupt. Oo, ganun ang ending, mga kababayan, ganun ang lumalabas Kasi mga kababayan, meron ho kasing balita. Ito na nga, pag-usapan na natin yung balita. Ito ho yung sabi. Balita ho ito ni Politico. Ang sabi, ang title is Thanks But No Bets. Marcos reportedly rejected campaign donations from Atong Ang. Uy! Mainit na kwento to, mga kababayan. Mainit na kwentuhan to kasi Atong Ang mainit ang pangalan ngayon ni Atong Ang pagdating sa sa social media, lalong-lalo na dahil sa kaso ng missing sa Bongeros. At kanina nga nagsalita na si Julie Patidongan. Nagpa-press conference na rin siya at marami din siyang sinabi tungkol dito sa missing sa Bongeros, mga kababayan. At alam naman natin ang mga nagaganap nitong mga nakaraang araw merong mga sako na nakuha sa Taal Lake na patuloy na binabash pa rin ng mga DDS. For some reason, hindi ko naiintindihan. This is not a political issue. Ito missing sa Bongeros is not a political issue. Pero mga kababayan, it seems ang mga Duterte supporters ay desidido na siraan ng administrasyon at ipagtanggol si Atong Ang sa issue na ito. Hindi ko naiintindihan. Oo, kasi wala namang wala naman tong bakas ng Marcos Duterte feud parang hindi mo nakikitaan ng ganun. But it seems base po sa kasaysayan mukhang madadamay nga kasi talaga si Rodrigo Duterte. Ganun na nga. Pero basahin muna natin to. Apparently, ito pong si Atong Ang ay nag-attempt na magbigay ng campaign donations. Ngayon, mga kababayan, sa Pilipinas kasi, real talk lang ho ito, sa politika ho ng Pilipinas, yung pag ikaw ay nagbigay ng campaign donation, kadalasan nag-e-expect ka ng kapalit. Lahat ng politiko yan, mga kababayan. Lahat sila. Lahat sila. At usually, mga kababayan, yung kapalit na yun will be in the form of favors. Halimbawa, si Rodrigo Duterte at si Dennis Uy. Example of that. Rodrigo Duterte and Manny Villar. Yung mga pamilyang Villar. At ang kabayaran nun, mga kababayan, will be, well, it's not kabayaran, pero yung utang na loob will be paid in the form of many favors. So, but that's the usual politics sa Pilipinas. Ganun talaga, wala na tayong magagawa. Ganyan na yan from time immemorial. Lahat ng politiko, ganyan ang ginagawa. So, kumbaga, we're left at the system. we're left at the mercy of the system. Yun yung sistema wala tayong magagawa. So ngayon, mga kababayan, kailangan mo na lang bilang isang politiko na may gustong gawing mabuti para sa bansa, ang gagawin mo na lang piliin mo kung sino yung mga gusto mong makatrabaho in the future. Piliin mo kung saan mo kukunin ang pera mo, yung perang i-donate sa'yo. Pipili ka ng mga tao na hindi unsavory, yung mga hindi na-issue, yung mga taong hindi ka dadalhin sa illegal, kapag sila humingi ng pabor, hindi ka dadalhin sa illegal, yung mga ganun ba? So, at least, mga kababayan, we can say na si PBBM has done a good job pagdating sa anggulo na yan. He has chosen to support or to align himself with people na makatutulong din na iangat ang buhay nating lahat. Ganun talaga yun. It's just how politics work in the Philippines. At si PBBM was very careful. Naging maingat siya sa mga taong
makakasalamuha niya. Oo. At isa dito, mga kababayan, si Atong Ang. Mhm. Kasi mga kababayan, apparently, sabi po ng balita ng politiko, eto, basahin natin. President Ferdinand Marcos Jr. allegedly turned down, tinanggihan mga kababayan, campaign donations from controversial bilyonaryo gaming tycoon Charlie Atong Ang. Not once, but twice. My goodness! 2 beses tinanggihan, mga kababayan. Sakit-sakit naman nun. Oo. Kailan daw to? Itong sabi. According to an scooper familiar with the matter, Ang allegedly attempted to contribute to Marcos's presidential campaign in 2022. Presidential campaign pa lang pala. Gusto nang pasukin ni Atong Ang etong ating gobyerno. Oo. 2022 pa lang. But the offer was declined outright. Uy, good job kayo dyan, Mr. President. Good job ka dyan. Good job. Palakpakan natin si Mr. President dyan, guys. Oo. Good job ka dyan. Tinanggihan mo yan. Oo. At that time, Ang was said to be a latecomer among political donors, having initially favored then Davao City Mayor Sara Duterte to make her own bid for the presidency. Okay, ganun pala. Oo. So, si Sara Duterte daw kasi ang gusto niyang maging presidente nung panahon na yon. Pero hindi rin ako magtataka na si Sara Duterte tumanggap ng donasyon galing kay Atong Ang. Bakit? Kasi mga kababayan, if I remember it correctly, nung panahon po ng eleksyon ng 2022, magkahiwalay ho ang budget ni PBBM at ni Sara Duterte. Magkahiwalay ho. Hindi ho magkasama ang budget nila. Oo. Merong grupo, merong sariling finance team si PBBM. May sariling finance team si Sara Duterte. At may sarili silang mga donasyon. Hindi ho sila naghalo ng pera. Kahit magkasama sila sa mga kampanya, kahit magkasama sila, tumatakbo sila bilang presidente, bilang vice presidente, and tandem sila in all of that, hindi ho sila naghalo ng kanilang pera. In fact, mga kababayan, proof of that is this. Yung campaign headquarters ni PBBM sa Boni, sa Mandaluyong, sa Boni nga, malapit sa Boni, sa Mandaluyong. Sa tapat nun, yung Pioneer. Oo. Yung opisina, yung campaign headquarters ni Sara Duterte, doon sa Pioneer. Yung tabi ng Robinson's Pioneer before, pero ngayon wala na yung Robinson's Pioneer. Pero yung Go Hotels yata yun, yung Go Hotels, nandoon yung opisina ni Sara Duterte. Doon yun. Nung panahon ng kampanya, nandoon yung kanyang campaign headquarters. And right now, nandoon din yung kanyang opisina hanggang ngayon. Hindi siya umaalis doon. Katapat nun, is yung campaign headquarters naman ni PBBM. Imagine, pati sa paggamit ng building, hiwalay sila. Oo. And I think, mga kababayan, that was I think there's wisdom in that. Kasi nga, mga kababayan, pag pinagsama yung pera, baka itong si Sara Duterte, nakipag-usap sa mga karakter na hindi maganda. Oo. Baka may... Tapos, si BBM naman, gusto niya ng malinis sa gobyerno, gusto niya ng mga totoong makakatulong sa kanyang administrasyon, at yung kanyang mga kausap, mga legal, mga maaayos, ganun. Kaya mga kababayan, hindi ako magtataka kung si Sara Duterte tumanggap ng campaign contributions galing, or campaign donations galing kay Atong Ang. Mamaya pa, meron pa po isang dahilan kung bakit. Kung bakit hindi rin ako magtataka. Tapos, in 2024, Ang reportedly made another offer, this time to support the Alyansa senatorial slate, which is backed by Marcos. The second offer was also rejected. Uy, reject pareho, guys. Oo. Buti na lang. Buti na lang. Siguro, mga kababayan, may alam na rin si PBBM sa mga galawan ni Atong Ang. Kaya hindi niya tinanggap. Baka baka alam na rin niya, nung panahon na tatakbo siya nga presidente, nakikinikinita na niya, uy, trouble to si Atong Ang, wag muna. Tapos, 2024, naging presidente na siya, alam na niya talaga kung anong karakas ni Atong Ang, so hindi na niya tinuloy. Ganon. So, twice ni-reject. This goes to show, mga kababayan, itong kredibilidad ni PBBM, na talagang hindi siya maikipagtrabaho sa mga taong posibleng
gumawa ng mga bagay na illegal. Alam naman natin mga kababayan, maski nung panahon pa ni Rodrigo Duterte, etong si Atong Ang, medyo, di ba siya yung STL? Siya din yun eh. Nagkaroon din siya ng issue sa STL noong mga panahon na yun. Oh. Pero tinolerate yun ni Rodrigo Duterte. Hindi natin alam kung bakit tinolerate ni Rodrigo Duterte yun, mga kababayan. Pero tinolerate yun ni Rodrigo Duterte, hindi niya sinita si Atong Ang. In fact, mga kababayan, nakakatawa pa nga dyan, ang gusto pang gawin ni Rodrigo Duterte noong mga panahon na yun, gawin siyang general manager ng PCSO. Imagine. Oo. Inamin ni Rodrigo Duterte yan, umamin siya, na gusto niyang gawing PCSO general manager. Etong si Atong Ang. Oo, at hindi rin lingid sa kaalaman ni Rodrigo Duterte na may mga sinuhulan daw, according to reports, may mga sinuhulan daw na umabot pa nga ng 200 million pesos. Oo, itong si Atong Ang. Yung dating general manager daw ng PCSO. Alam mo niya yan, mga kababayan, hindi ho siya ignorante, hindi ho siya inosente sa mga aktibidad ni Atong Ang. Okay. Ngayon, mga kababayan, kaya nga po, hindi po si Atong Ang ang topic natin, hindi rin yung Missing Sabongeros. Pero gusto ko lang i-highlight, mga kababayan, yung pagkakaiba ni PBBM at ni Rodrigo Duterte. Kung si PBBM, mga kababayan, pinili niyang maigi kung sino ang kanyang mga katrabaho, pinili niya ang legal na paraan para na makakatulong sa kanya yung mga taong legal at maayos. Si Rodrigo Duterte, it was different. Iba yung kay Rodrigo Duterte, mga kababayan. Ano yung kay Rodrigo Duterte? Si Rodrigo Duterte po, mga kababayan, pinili niyang ipagtanggol ang isabong. In fact, mga kababayan, simula pandemic hanggang 2022, wala siyang ginawa sa isabong. Simula pandemic hanggang 2022. Duterte on missing sabongeros. Don't blame isabong but evil men doing wrong, sabi ni Digong. Huwag daw sisihin ng isabong pero yung mga taong masasama ang puso, sabi niya. Hindi raw yan kasalanan ng management. It's not the fault of management, referring to Atong Ang. It's the fault of evil men doing something wrong tapos nagkaupahan. Iba ang kultura ng mga sabongero at mga sindikato, nagkabukuhan lang sila eh. Ay, wait. Hindi naman siguro porke sabongero ka sindikato ka na rin. Hindi naman siguro ganun. Marami naman akong kilalang sabongero. Marami din akong kilalang, may mga kaibigan din naman ako nagsasabong pero hindi naman sila parte ng sindikato. Pero mga kababayan, wait. Ba't niya sinabing sindikato? Di ba? Nakapagtaka. Ba't kaya niya sinabing sindikato? May alam na kaya si Rodrigo Duterte nung panahon na yan? Hindi natin alam. Oo, hindi natin alam. Pero related to sa missing sabongeros. Oo. So baka may idea na siya na sindikato yung umu-operate. Baka, hindi ko alam. Pero bakit niya sinabi yan? Tapos mga kababayan, kung may idea na pala siya, bakit wala siyang ginawa? Hinayaan lang niya. Ang problema, pinatay lahat. 38, 36, kasama sila sa pustahan eh. Sa iba't ibang probinsya, parang di mahalata. Pupusta sa Liamado o Dihado, depende sa usapan. Pero bakit daw hindi niya pinigilan? Sabi niya, the government would lose billions of pesos in revenues if the isabong operations were stopped. Mukhang daw kasi ng pera ang gobyerno. Wait. Wait lang at check natin kasi hindi ako sigurado. 5%. Ayun, 5% naman pala. Oo. Taxable daw siya at 5%, ang sabi. Subject to 5% franchise tax. In lieu of all internal revenue taxes except VAT or percentage tax, okay? Kapag daw may kontrata sa PAGCOR, okay, zero VAT kapag mayroon silang kontrata sa PAGCOR. Pag may kontrata nga sa PAGCOR.
Okay. Income daw ng operator subject to regular income taxes, commission ng third party isabong master agent subject to regular income tax. Operator shall withhold and remit the creditable withholding taxes 5, 10 for individual pays and 10 to 15 for non-individual. Okay. May mga taxes naman pala. Subject to regular income taxes. Okay, okay. So, pwede nga. Taxable. Kaya siguro sinabi ni Rodrigo Duterte na malaking billion daw ang mawawala. Oo, yun ang sinabi niya. Ha? Take note, ha? Billion daw ang mawawala. He said it's up the police to stop the crimes involved. Sabi, let the police solve the problem. Wala na tayong pera. Naubos na sa COVID. 640 million a month yan. Ilan ang pwede mabigyan ng medisina? Ginawa pang palusot ang medisina. Oh. Alam nyo mga kababayan, ang ano dito, problema dito sa sinabi na to ni Rodrigo Duterte. Kaplastikan to eh. Kaplastikan to ito mga kababayan. Bakit? Kasi nung panahon ng pandemya, as of September 30, 2021, quarter 3, gumastos na po ang DBM ng 690.26 billion pesos para sa pandemic. Alam nyo ang problema dyan? May problema ho dyan eh. Umutang ho si Rodrigo Duterte ng 7 trillion pesos. Oo. Umutang po siya ng 7 trillion pesos nung panahon ng pandemic. Umutang siya, 7 trillion pesos nung panahon ng pandemic. Ang ginastos lamang niya sa pandemic ay 690 billion pesos. Oh, 690. So, saan napunta yung 7.4 trillion? 7.4? Yung 6.4 trillion. Kung 7 trillion ang inutang mo, saan napunta yung 6.4? We don't know. And we actually did the math before, di ba? Ginawa natin yung mathematics. So, sabihin na natin, kung medyo generous tayo no? 1 trillion ang ginastos para sa pandemya. Lahat malinis, no? 1 trillion. Okay. So, meron 6 trillion na matitira. Ang budget, national budget for 2022 ay nasa 4 or 5 trillion. Sabihin natin 5 trillion pesos. So, 7 trillion minus 1 trillion is, of course, 6 trillion. 6 trillion minus 5 trillion pesos. Meron ka pa matitirang 1 trilyong piso. Trillion with a T. Trillion. Nasaan yung accounting ng 1 trillion? Nasaan? We don't know. Hindi natin alam kung nasaan yung 1 trillion. Nasa bulsa ni Digong? Diyan. Kaya kalokohan ho itong sinasabi ni Rodrigo Duterte. Kalokohan ho yan. Hindi ho niya kailangan yung 640 million a month na yan kasi meron siyang 1 trillion pesos. Yung 640 million na yan times 10 mo lang yan, meron kang 6.4 billion 10 months. Tama ba? Compute natin ng maayos. 640 billion times 10 months. 6.4 trillion nga. Billion nga. 6.4 trillion. Billion. 6.4 billion pesos. Tama? 640 million times 10. Tama, 6.4 billion nga. 6.4 billion sa 10 months. May natira kang 1 trillion May natira kang 1 trillion sa loans. Ano nangyari? Or at the very least, 800 billion sa loans. Ano nangyari? Hindi niya talaga kailangan yung pera ng 640 million a month na yan. Hindi talaga. Di ba? Pero hinayaan niya. Pinagtanggol pa niya si Atong Ang. Okay. Tuloy. Anong nangyari? March 17, 2022. Tapos, moving forward, March 30, 2022, less than 15 days. Ang sabi, Duterte defends isabong anew. The government needs money. Paulit-ulit talaga.
Kailangan ng pera daw ng gobyerno. Gobyerno ang kailangan o si Rodrigo Duterte ang kailangan ng pera? 640 million daw a month. In a year's time, it's billions plus. Saan daw hahanap ng ganong pera? Pinapatigil ng mga mambabatas pero ayaw makinig ni Digong. Tapos mga kababayan, ito nakakatawa. So March 30 yan, di ba? April. Nag-uumpisa ng lumambot si Digong, no? April. Ititigil ko yung isabong kapag yung mga sugarol nagsasanlaan na ng kanilang mga gamit. Sabi niya. Yan ang sinabi niya. Nagpupusta lahat, nagsasanlaan na para magpusta. Yun ang sabi ng tagalabas. If it is true, then hihintuin ko yan. Pero mga kababayan, April na to, April 7, 2022. Bakit importante ho yung date? Malapit na kasing eleksyon. Malapit na ho kasing eleksyon, mga kababayan. Matatapos na ang termino niya. So ano nangyari? June 15, 2022, biglang nag-sorry si Digong. Sorry, hindi ko pinigilan agad ang isabong. June 15, 2022. Tapos na ang eleksyon. 15 days na lang tapos na ang kanyang termino. Yung isabong, I'm sorry, I did not really realize that it would be like. Sabi niya. I realized very late and I am sorry. Ay, my goodness. Kalokohang drama mo, Rodrigo Duterte. Drama ka sa hapon. Na-realize mo na late? O dahil kasi tapos na yung termino mo at hindi mo na mapoprotektahan si Atong? Yan. O baka kasi nandyan na si Sara Duterte. O magpapatuloy ng ang magpapatuloy ng mga galawang Duterte. But anyway, mga kababayan, that's only a churi. Churi lang naman yan, mga kababayan. Wala naman tayo dyan. Tawag dito, facts pa sa ngayon. Pero one thing is for sure, ginatasan ni Rodrigo Duterte ang isabong. Sure yan. Imagine, mandami nang namamatay, hindi mo pa rin tinigil. Ang dahilan mo dahil 640 million. Anong klase kang presidente? Anong klase kang leader? Hindi mo pinrotektahan ng mamamayang Pilipino. Napakawalang kwenta mo naman. Di ba? Minsan napapaisip ako ano kayang nakukuha ni Rodrigo Duterte, ba't niya pinrotektahan si Atong Ang? Napapaisip lang naman ako. Pero time will reveal, sabi nga nila. Pagdusahan mo yung kalokohan mo, Rodrigo Duterte, mukhang tama si DOJ Secretary, mga babayan. Mukhang may involvement din dito itong si Rodrigo Duterte sa kalakaran ng isabong. Imagine, Pogo, EJK, tapos dinagdagan pa ng ganito, mga babayan. Kaya alam nyo, mga babayan, hindi ako magtataka kung merong cover up na nagaganap. Ito yung sinabi ko kagabi sa live stream. Hindi kaya, ako lang naman to, nag-iisip lang naman ako bilang ordinaryong mamamayan. Hindi kaya, may cover up na nagaganap? Oo. Ginagamit ng mga Duterte fanatics, mga Duterte, mga Dutertards. Ginagamit ng mga Duterte fanatics itong pagkamatay ni Paulo Tantoco at saka itong passport ni Gibo Teodoro para mawala ang atensyon ng taong bayan dito sa nangyayaring investigasyon ng DOJ. It's possible. I mean, anything's possible in the Philippines. Diba? Ganun eh. Pero tingnan natin. Abangan natin ang mga susunod na kabanata, mga kababayan. At doon tayo magkakaalaman sa mga susunod na galawan pa ng mga Duterte minions.